Magandang araw, teachers! Panoodin ang video para makuha ang 4 na digit code na gagamitin nyo para ma-download ang PowerPoint at lesson plan. Sa mga nakaraang session ay pinag-aralan natin ang kinship, family structure at gender roles sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya. Ngayon naman ay pagbubuin natin ang lahat ng ating natutuhan upang mas maunawaan kung paano naging mahalagang bahagi ang mga ito sa paghubog ng kanilang pamumuhay at maging ng ating kultura sa kasalukuyan. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang mabubuod ninyo ang mahahalagang konseptong ating pinag-aralan. Masusuri ninyo ang isang sitwasyon gamit ang kinship, family structure at gender roles at mailalapat ninyo ang inyong natutuhan sa ating performance task. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating mga napag-aralan. Sino ang makapagsasabi kung ano ang kinship? Ano naman ang family structure? Paano ninyo ilalarawan ang gender roles? Ngayon, ay isa-isahin nating balikan ang mahahalagang konsepto. Ang kinship ay tumutukoy sa sistema ng pagkakamag-anak na ginagamit upang malaman ang ugnayan ng mga tao sa loob ng pamilya at lipunan. Mahalaga ito dahil dito nakabatay kung sino ang maaaring magmana, mamuno at maging bahagi ng isang angkan. Samantala, ang family structure ay tumutukoy sa paraan ng organisasyon ng pamilya at kung sino-sino ang bumubuo rito. May iba't ibang uri ng pamilya gaya ng nuclear family na binubuo lamang ng ama, ina at mga anak. Extended family, nakasama ang mga lolo, lola, tiyuhin, tiyahin at iba pang kamag-anak. At clan, na binubuo ng mas malawak na angkan na nag-uugnay sa maraming pamilya. Ang gender roles naman ay tumutukoy sa mga tungkulin at responsibilidad ng babae at lalaki sa lipunan. Sa sinaunang panahon, may mga gawaing karaniwang iniuugnay sa kalalakihan tulad ng pangangaso at pamumuno, habang ang kababaihan naman ay may mahalagang papel sa pangangalaga ng pamilya, pangangalakal at maging sa pamumuno sa ilang pamayanan. Mapapansin natin na magkakaugnay ang tatlong konseptong ito. Ang kinship ang nagtatakda kung sino ang kabilang sa pamilya at kung paano ipinapasa ang mana at pamumuno. Dahil dito ay nabubuo ang iba't ibang family structure at ang uri ng pamilya naman ay nakaaapekto sa gender roles o mga tungkulin ng babae at lalaki. Sa huli, ang lahat ng ito ay may malaking impluwensya sa pamumuno, kabuhayan at pamumuhay ng sinaunang lipunan. Makikita rin natin ang mga halimbawa nito sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Sa Thailand, mas laganap ang patrilineal system kung saan ang angkan ay sinusundan mula sa ama at karaniwang extended family ang namamayan. Sa Indonesia, may mga pangkat na gumagamit ng matrilineal system kung saan ang mana at angkan ay nagmumula sa panig ng ina at mahalaga ang papel ng clan. Samantala, sa sinaunang Pilipinas, makikita ang mixed kinship at kinikilala rin ang mahalagang papel ng babaylan na nagsisilbing espiritual na pinuno at tagapayo ng pamayanan. Ngayon ay ilalapat natin ang ating mga natutuhan. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang bansa. Gagawa kayo ng maikling 3 eksenang pagtatanghal na magpapakita ng kinship, family structure, at gender roles sa inyong nakatalagang bansa. Pagkatapos ng inyong pagtatanghal, magbibigay kayo ng maikling paliwanag kung paano ninyo naipakita ang mga konseptong ito. Matapos nating mapanood ang lahat ng presentasyon, pag-uusapan natin ang inyong mga obserbasyon. Ano ang pagkakatulad ng 3 bansa? Ano naman ang kanilang pagkakaiba? Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang pamilya at pagkakamag-anak sa pagbuo ng isang lipunan? Ngayon naman ay iugnay natin ito sa ating kasalukuyang pamumuhay. Sa tingin ninyo, mayroon pa bang mga kaugaliang mula sa sinaunang lipunan
na makikita pa rin sa ating mga pamilya ngayon? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag kung bakit ninyo ito nasabi. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang kinship, family structure at gender roles ay magkakaugnay na konseptong naging batayan ng pamumuno, mana, kabuhayan at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay tumutulong sa atin upang mas maunawaan ang pinagmula ng maraming kaugalian at pagpapahalaga na mayroon pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan. Bago tayo matapos, sagutan ninyo ang ating exit ticket. Ano ang kinship? Ano ang family structure? Ano ang gender roles? Paano sila magkakaugnay? Pagkatapos nito, kumpletuhin ang pangungusap na ngayon ay natutuhan ko na ang pinakamahalagang konseptong natutuhan ko ay bilang inyong personal na pagninilay. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Sana ay mas naging malinaw sa inyo kung paano nakaimpluwensya ang sinaunang lipunan sa kultura at pamumuhay ng mga tao sa Timog Silangang Asya at maging sa ating lipunan ngayon.